Well, actually, this is the essence of democracy, no? Anyone could declare na tatakbo sila for presidency by 2028. Pero eto ang tatandaan natin. Marami na sa history, sa political history ng Pilipinas, lalo na sa pagkandidato ng presidente, yung mga maagang nag-declare ng kanilang presidency, no? Maganda ang ranking sa una. But ultimately, nung malapit ng elections, unti-unting bumaba yung kanilang ranking sa survey. We have example si Senator Poe, Grace Poe, nandyan din si former Vice President Jojo Binay, nandyan din po si former Senator Mar Rojas. So, para sa akin, an early declaration sometimes, yung hitik sa bunga, yun ang hitik sa bunga, no? At saka may intention, yun ang binabato. So, let's wait and see. Hindi naman natin pwedeng questionin yung kanyang prerogative to declare her candidacy for 2028. Okay po. Pero ano pong linaw possibly na message po ni Vice President Sara Duterte dito, Prof? Sa kanya pong, ayun nga, you've mentioned maagang pagdedeklara or pag-anunsyo ng kanyang 2028 presidential candidacy. Kasi siya po, itong nauna na nagbanggit ng talagang sigurado na natatakbo for 2028. Well, siguro genuine naman yung kanyang intensyon para mapaganda ang takbo ng politika sa Pilipinas at ng gobyerno. Second, kung titingnan natin yung not so brighter side, malamang ito is a sign of nandito na ako, get ready. It might be a warning sa mga nakaaway niya ngayon dito sa present government natin na mag-ingat-ingat kayo at pag ako naupong presidente, baka mailagay kayo sa sitwasyon na kinalalagyan ko ngayon, and it might be a politics of of revenge, and parang gusto niyang ma-vindicate yung pangalan niya at ang kanyang pamilya, lalo na nakakulong ang kanyang ama sa abroad, and maybe these are possible moves na pwede natin basahin na may talagang strictly political motive. Okay po. At ito naman po, Prof, ano naman po nga maaring, ito ba, dapat na rin maging senyales po sa opposition ng kanila pong maaring pag-unveil na rin kung sino po yung talagang sure o sigurado na rin na tatakbo for the 2028 election na, ayun, of course, magiging katunggali po ng Vice Presidente. Well, para sa akin, pag isang opposition lang yan, it comes from one political party, medyo magiging alanganin. So para sa akin, mas maganda, they form alliances, no? Itong makakalaban ni Vice President Duterte, a strong alliance will be a good fight dito sa 2028 presidential elections natin. Alliances are very, very important sa 2028.